Para sa isang katulad ni Alana, wala nang higit pa makita lamang ang nakangiti niyang Lola Estela. Simula nang pumanaw ang kanyang ina, 3 taon na ang nakakaraan, ay ito na ang tumayong guardian para sa kanya. Ngunit dahil na rin sa katandaan, ay unti-unti na rin itong nangihina at nagkakasakit. At dahil sa mahal ng gamutan nito linggo-linggo, ay unti-unti na rin na-bankrupt ang kanilang maliit na tindahan. Naawang napatingin si Alana sa kanyang lola. Matanda na ito at hinang-hina na, kaya naman nais niyang gumawa ng iba pang paraan upang makatulong dito. Dahil nga sa kagustuhang makatulong ay naghanap siya ng mga flyers at posters na naghahanap ng katulong o kahit mga labandera. Hindi naman kasi siya nakapagtapos ng kolehiyo para makapagtrabaho sa magagandang kumpanya at malalaking agency. Kaya naman kahit pangangatulong ay papatusinan niya. Napabuntong hininga na lang si Alana dahil ilang bahay na ang dinaanan niya, ngunit wala siyang mapagtanungan. Habang nagpapahinga ay napatingala siya. Napapikit siya habang pinapakiramdaman ang mahapding pagdampi ng araw sa kanyang balat. 10:00 na rin kasi at mukhang malapit na ang katindihan ng araw. Nakasuot siya ng mahabang palda na galing pa sa kanyang lola. Floral ang disenyo nito, kaya naman tumingkad rin ang kanyang kagandahan kahit na napakasimple lang ng suot niya. Maya-maya ay napansin niya ang isang flyer na nakadikit sa isang poste, kaya naman kinuha niya ito at binasa. Wanted, made at least 20 years old and above. Pagbasa niya dito, agad na tiningnan ni Alana ang iba pang detalye nang hindi inaasahang biglang may isang dumaang sasakyan, kaya naman napalid ng hangin na ang hawak na flyer. Nasa gilid lang din kasi siya ng kalsada, pero sa kabutihang palad ay hindi naman siya nahagip nito. Napalid lamang ng hangin ang hawak na flyer na agad rin namang nahabol ni Alana. Para bang mas importante pa ang flyer na iyon, kaya sa halip na tingnan niya ang sasakyang muntik ng makasagasa sa kanya, ay nanatili lamang ang kanyang atensyon sa hawak na papel, habang nakangiting itinitipa sa telepono ang contact number na nakalagay sa flyer. Sa kabilang banda naman ay saglit na pinahinto ng isang lalaki ang kanyang driver sa pagmamaneho. "Wait, stop the car." Utos niya sa kanyang driver saka napalingon sa likuran. Doon ay nakita niya ang babaeng nakaagaw ng kanyang paningin dahil sa suot nitong saya. "Sir Jacob, ayos na po ba kayo?" Tanong ng driver sa kanya. "Hindi mo ba siya nabangga kanina?" Tanong ng lalaki dito. Napasilip naman ng driver sa babaeng ngayon ay naglalakad na palayo. Hindi naman po, Sir Jacob. Napalid lang po ata ang hawak niya pero hindi naman siya nahagip ng sasakyan." Sagot nito sa kanya. Sandali pang nanatiling nakatingin si Jacob dito hanggang sa dahan-dahan na rin siyang bumalik sa pagkakaupo. "Okay, if it's true then drive the car now. Next time be careful baka may mabangga tayo." Paalala na lamang niya sa driver bago nito muling pinaandar ang sasakyan. Sa kabilang banda naman ay excited na pumasok si Alana sa loob ng mansyong ito. Ilang araw na ang nakalilipas simula nang matapos ang interview niya sa isang matanda na mukhang magiging amo niya. At dahil nga sa nakapasa siya sa interview nito, ay ngayon na rin ang umpisa niya sa trabaho. Napaikot niya ang paningin sa kabuuan ng labas ng mansyon na ito at hindi niya maiwasang mamangha. Ito ang unang beses na nakapunta siya sa ganito kalaking mansyon. Para bang isang milyonaryo ang may-ari? Maya-maya ay isang yaya ang lumapit sa kanya. Sinama siya nito papasok sa loob at inalalayan sa mga dalahid. Mula kasi ngayon ay dito na rin siya maninirahan para magawa niya ng mas maayos ang kanyang trabaho. Sinabi na rin sa kanya ng Don noong nakarang araw na may sariling kwarto ang mga kasambahay, kaya wala na silang ibang kailangang alalahanin. Pagpasok nga niya sa loob ay mas lalo siyang namangha sa dami ng paintings at dekorasyon na paniguradong napakamahal kung kanyang kakalkulahin. May isang malaking chandelier pa sa taas na mas lalo nakapagpahanga sa kanya. Ayon sa punong serbadora na si Leonor, ay wala daw ang matanda sa mansyon sa mga oras na ito dahil abala ito sa kanyang opisina.
habang ang dalawang anak lamang nito na dalaga ang nasa itaas na palapag. Ngunit binalaan siya ng mga ito na huwag gagalitin ang dalawa sa oras na makasulubong niya iyon. Nang matapos na siyang gaidan ni Leonor, ay nagpunta na rin siya sa kanilang kwarto dala ang kanyang mga gamit. Nasa iisang kwarto lang pala silang lahat at mayroon lamang silang double deck na higaan. O siya, ako na lang sa baba, ikaw na sa itaas ha. Sambit sa kanya ni Elise, isa rin sa mga kasambahay dito na magiging kahati niya sa higaan. Napangiti naman si Alana sakay pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit. Maya-maya ay nagbihis na rin siya ng kanilang uniforme. Pinaalalahanan siya ni Leonor na huwag magtatambay sa kanilang kwarto dahil umpisa na rin ang trabaho niya sa araw na ito. Kaya naman lumabas na rin agad si Alana upang hanapin ang mga kasamahan. Ngunit dahil sa laki ng mansyon ay hindi niya maiwasang maligaw. Napatingin siya sa paligid. Hindi na niya matandaan ang hallway na dinaanan niya kanina at nakalimutan na rin niyang tanungin si Elise kung saan magpupunta pagkatapos mag-ayos ng mga gamit. Habang naglalakad ay nakarinig siya ng malakas na mga yabag. Yeah, and I told you right. It's so funny. Remember that time na tumakbo siya and she tripped over herself dahil sa sintas ng shoes niya? Rinig niyang sambit nito. Base pa lamang sa boses nito ay alam na niya agad na isa ito sa anak ng Don. Akma na sana siyang tataliwas ng daan, ngunit huli na ang lahat ng makababa ito ng hagdan at tuluyan na itong napatingin sa kanya. Napataas ang kilay nito habang nakatingin kay Alana. Walang salita-salita ay inabot nito sa kanya ang tray. Dalhin mo nga yan sa baba. Kanina pa akong nagtatawag, wala man lang umakit sa inyo. Mataray na sambit nito, saka tumalikod at muling idinikit ang hawak na telepono. Mukhang katatapos lamang nito kumain sa kanyang kwarto at nais dalhin ang pinagkainan sa kusina. Ngunit dahil nakita siya nito ay sa kanya na lang din inabot ang mga iyon. Saglit na napayuko si Alana saka naglakad pababa. Marahil ay matalas ang dila nito sa pagsasalita dahil sa kaartihan, ngunit para kay Alana ay mukhang hindi naman ito ganoon kataray para sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ni Alana na totoo pala talaga ang babala ng mga kasamahan dahil kinahapunan ay doon niya lamang nakita ang tunay na ugali ng dalawa. Pababa na noon si Alana mula sa hagdan nang marinig ang malakas na sigaw ni Trish na panganay na anak ni Don Ramon. Ano ba yan, Elise? Hindi ka ba naliligo? My God, ang baho mo! Amoy putok ka pa! Maligo ka nga! Malakas na sigaw ni Trish sa kasamahan. Natigilan naman si Alana sa narinig dahil hindi niya inaasahan ang pamamahiyang ito. Habang si Elise naman ay nanatili lamang na nakayuko. Tumalim ang tingin ni Alana kay Trish na agad nitong napansin. Napataas ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. "What are you staring at, bitch?" Tanong nito, ngunit nanatili lamang na nakatingin sa kanya si Alana. Nagulat na lamang siya nang biglang may humawak sa kanyang ulo at pilit itong iniyuko. Pasensya na po, Ma'am Trish. Baguhan pa lang po si Alana. Hindi niya po sinasadyang tingnan kayo ng ganun. Biglang paghingi ng pasensya ni Leonor para sa kanya. Pasimple namang napatingin si Alana sa babaeng katabi habang pareha silang nakayuko. Nilakihan naman siya ng mata ni Leonor na animoy sinasabihang huwag nang magsalita. Sa huli ay napaupo na lamang si Alana sa kanyang kama. Kasalukuyan ngayong nagbibihis si Elise dahil katatapos lang din ito maligo. "Alana," tawag nito sa kanya. Huwag mo nagagawin yung ginawa mo kanina, ha? Mas lalo lang tayo papahirapan ng mga yun kapag ginalit natin sila ng gusto. Hayaan mo, masasanay ka rin naman. Ganyan talaga sila. Biglang sambit ni Elise saka lumapit sa kanya. Pero hindi Elise eh. Pwede naman niya sabihin ng kayong dalawa lang, di ba? Hindi yung mamamahiya pa siya. Pagtatanggol naman ni Alana sa kanya. Bahagyang napangiti si Elise saka siya dahan-dahang yumakap dito. "Salamat sa concern, Alana. Pero okay lang naman ako. Di naman ang bago to eh. Tsaka, huwag mo nang gawing big deal yun, okay?
O siya, sige, maligo ka na at wala rin naman ng tao sa banyo. Sambit na lang nito, saka siya binitawan. Hanggang sa paliligo ni Alana ay hindi niya maiwasang mainis sa dalawang ito. Akala pa naman niya ay mababait ang amo niya, ngunit grabe pala ang ugali ng mga ito. Napakuyom na lang tuloy siya ng kanyang kamao. Hanggang sa mga sumunod pang araw ay nakita ni Alana ang tunay na ugali ng dalawang anak ni Don Ramon. Sa katunayan ay mabait naman ang matanda, sadyang maldita at maarte lang ang anak nito. Gayunpaman ay hindi naman masyadong nasusungitan ng mga ito si Alana. Sa tuwing may utos kasi sila dito ay agad namang nagagawa ng dalaga, kaya naman walang rason para magalit ang magkapatid. Kadalasang pagtripa ng dalawa ay ang mga kasamahan ni Alana na kadalasan ay nagkakamali. Natapos na nga ang paglilinis ni Alana sa garden nang bumalik siya sa laundry area para naman tulungan ang mga kasamahan sa paglalaba. Ngunit sa pagdating niya doon ay naabutan niya nagkikwentuhan ang mga ito. Oo nga, pero ano namang magagawa mo, di ba? Sambit ng isa, saka napalingon kay Alana nang mapansin siya nito. O Alana, andyan ka na pala. Tapos mo na yung pagwawalis? Tanong nito sa kanya. Opo, kayo po. Ano pong ginagawa ninyo dito? Tanong naman niya sa mga ito. As usual, labada na naman. Sagot ni Hilary na isa sa mga kasamahan niya. Habang naglalaba nga ay abala rin ang dalawa sa pagchichismisan. Ay siya nga pala, Alana. Alam mo ba na yung dalawang anak ni Don Ramon, yung sina Ma'am Trish tsaka si Ma'am Shane, hindi talaga totoong anak ni Don Ramon yan. Hindi naman maiwasang magulat ni Alana sa narinig. Oo nga, ay naku, narinig ko rin yan dati sa mga kasambahay dito. Sabi nila, si Don Ramon daw ay matandang binata na talaga. Nabigo daw kasi yan dati sa pag-ibig hanggang sa dumating yung isang babae na kalaunan ay naging asawa niya. Iyon si Ma'am Perla. Naabutan ko pa nga yung mag-asawa na yun eh. May anak si Ma'am Perla sa unang asawa niya at iyon si Ma'am Trish tsaka si Ma'am Shane. Atribidang kwento ni Hilary habang si Alana naman ay nawalan ng gana sa pakikinig dahil abala siya sa pagbubuhat ng balde. Ay totoo nga. Hindi ko alam yun. Sambit naman ng isa. Ay Diyos ko te, sinasabi ko sa'yo, gahaman din yun si Ma'am Perla eh. Iniwan lang yung anak dito kay Don Ramon para siguradong di sila magugutom. Kaya ayun, maaga rin siyang kinuha ni Lord sa kaswapangan niya. Dagdag pa nito. So sino ang maswapang sa ating dalawa? Natigilan ng dalawa nang marinig ang tinig na iyon sa kanilang likuran. Maging si Alana na hindi naman nakikinig sa usapan nila ay nadamay sa init ng ulo ni Trish, lalo na nang marinig na pinag-uusapan ng mga ito ang kanyang ina. Ang ending, panay utos tuloy ito sa kanila habang sigaw ng sigaw. Napaiwas na lang tuloy ng tingin si Alana at dahil baka madamay pa siya sa mga pinagagawa nito. Tsaka dalian nyo dyan may oras pa kayo para pag-usapan ng pamilya ko ano? Ang kakapal na mukha nyo. Dalian nyo nga dyan. At kailangan kong magamit yung mga damit na yan May bisita bukas kaya dalian nyo. Pahabol pang sigaw nito sa kanila. Nang mawala na si Trish ay pasimpleng kinalabit ni Alana ang katabi. Sinong bisita po yun? Tanong niya dito. Shh! Yung manliligaw nila yun. Pero hindi ko rin kilala eh. Anak daw ng matalik na kaibigan ni Don Ramon. Kaya sure ako na yayamanin din yun. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig iyon ni Alana ay napakibit balikat na lang siya. Sa ngayon ay unti-unti na siyang nasasanay na makakita ng mayayaman na tao. At mukhang palagi na niya ito nga asahan dahil nakatira siya sa mansyon ng mga ito. Kinabukasan nga ay nagising si Alana na aligaga dahil sa kanyang mga kasama. Paano ba naman kasi ay 4:00 pa lamang ay nagtawag na sina Ma'am Trish at Ma'am Shane sa kanila. Elise, I told you na plansyahin mo yung damit ko, diba? Nasaan ka na? Malakas na sigaw ni Trish sabay bukas ng kanilang pinto. Mas lalo tuloy nataranta ang mga kasamahan ni Alana dahil pumasok na ito sa kanilang kwarto.
Yes po ma'am. Yes po ma'am Trish, gagawin ko na po. Nauutal na sagot ni Elise dito. Wawa, so mas nauna pa pala ako sa inyong magising. Galit na sigaw ni Trish. Dali-dali namang napatakbo palabas ang iba at maging si Alana ay nakisabay na rin sa mga ito. Sa totoo lang ay alas 5 pa ang umpisa ng trabaho nila. May 1 oras pa sana sila sa pagtulog. Ngunit dahil kay Trish ay napilitan na silang bumangon. Sino ba naman sila para magreklamo, hindi ba? Dahil nga sa maagang pagtatrabaho nila Alana, ay maaga rin siyang natapos sa paglilinis. Suot ang kanyang maduming damit ay naglakad naman siya papunta sa likuran ng mansyon. Ilang linggo na daw kasi itong hindi nalilinisan, lalo na ang parte kung saan umaagos ang maduming tubig mula sa kusina. Dala ang mga gamit ay nag-umpisa na siya sa paglilinis. Halos hindi na nga niya namalayan ng oras. Alana, tara na, magla-lunch na daw, sabi ni Ate Lenore. Tawag sa kanya ni Elise. Napapunas naman siya ng kanyang noo. Sige, susunod na lang ako. Sambit niya dito at inayos na ang mga gamit. Sa kabutihang palad ay nalinisan na rin niya ang maduduming parte at nadakot na rin niya ang namumuong burak sa lupa. Nang matapos na niyang ayusin ang mga gamit, ay naglakad na rin siya papunta sa kusina. Dumaan rin muna siya sa harapan ng mansyon upang ibalik ang mga gamit na kinuha niya kanina. Ngunit sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng mga nagkwekwentuhan, kaya naman bahagya siyang napasilip dito. Natanaw niya mula sa loob ng mansyon ng isang lalaki na mukhang kasama sina Trish at Shane. Nandyan na pala yung bisita nila. Sambit ni Alana, saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na rin siya dumaan sa loob dahil paniguradong magagalit ang mga ito lalo na at amoy burak pa siya. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang kiligin ng dalawa habang kausap ang anak ng CEO na kaibigan ng kanilang ama. So, Jacob, ano ba gusto mo sa babae? Diretsong tanong ni Shane dito. Mas matanda kasi si Shane kaysa kay Trish kaya naman ito rin ang nagdadala ng usapan. My standard is not really high pero I just want someone who's willing to be with me and, of course, who loves me. Sagot nito sa kanila. Nagkatingin na naman ang dalawa na animoy mas lalong kinilig. Napakunot noon na lang tuloy si Jacob. Sa katunayan ay maling tanong ang sinabi ng mga ito. Dapat kasi ay tinanong nila ang lalaki kung ano ang ayaw nito sa babae dahil paniguradong matutumbok ni Jacob ang sagot. Napaiwas na lang tuloy ng tingin ang lalaki. Hindi niya alam ngunit na-turn off na agad siya sa mga ito. First impression is the most important for him. And he just couldn't believe that these two are acting like a child in front of him. Wala naman siyang gusto na bata. Gusto niya ay isang independent woman. Habang abala sa pagkikwento ang dalawa, ay hindi maiwasang mahagip ng paningin ni Jacob ang isang babae sa dulong bahagi ng hallway. Nakasuot lang kasi ito ng sando at mukhang dahan-dahan ang pagkilos papunta sa kabilang silid. Hindi tuloy maiwasang mapatawa ni Jacob nang makita kung paano ito mag-tiptoe upang hindi makalikha ng ingay. At kung paano rin ito mapatakbo nang magtagpo ang kanilang paningin. Agad namang napansin ng dalawa na tila ba'y okupado ang isipan ni Jacob habang nakatingin sa kanilang likuran. Jacob, tawag ni Shane sa kanya, saka napatingin sa likuran. Doon ay napansin niya ang anino ng isa sa mga kasambahin nila na mukhang nagtago bago pa man niya ito makita. Napakunot ang noo niya at inis na tiningnan nito. Wait guys i-check ko lang. Sambit ni Shane saka naglakad. No, it's okay, mukhang napadaan lang naman siya. Nakangiting sambit naman ni Jacob sa kanya. Saglit pang napatingin si Shane dito at sa huli ay napakibit-balikat na lamang siya saka muling ipinagpatuloy ang pakikipag-usap. Sa kabilang banda naman ay napahawak sa kanyang dibdib si Alana nang makatawid na siya doon.
Paano ba naman kasi ay nabasa siya ng tubig habang nag-aayos sila ng hose kanina? Kaya naman kinailangan niya munang magpalit ng damit. Napatingin ulit siya sa kanyang damit at nakitang nakabakat na sa suot na sando ang kanyang bra. Kaya naman dali-dali siyang napatakbo. Ay, ba't pa kasi ako nabasa eh? Katangahan talaga kahit kailan. Sa isip-isip niya. Kinahapunan ay nagulat na lamang sina Alana nang mapansing papunta sa garden ng magkapatid kasama ang lalaking bisita nito. Here Jacob. Maganda kasi ang sunset dito kaya dito rin kami madalas tumatambay. Sambit naman ni Shane habang nakakapit sa braso nito. Pinanlakihan naman sila ng mata ni Trish nang mapansing nakatingin sila dito. Agad tuloy na nag-alisan sina Alana at pumasok naman sa loob. Ngunit bago pa man makaalis si Alana, ay napansin na siya ni Jacob. Oh wait, ikaw nga! Biglang sambit ni Jacob sa kanya. Gulat na napatingin si Alana sa lalaki. Maging ang mga kasamahan na akma na sanang paalis ay natigilan rin at napatingin sa kanila. Excuse me po? Takang tanong ni Alana sa lalaki. Maging sina Shane at Trish ay takang napatingin kay Jacob. Bakit? Kilala mo siya, Jacob? Takang tanong ni Trish habang pilit na pinipigilan ng inis. Napansin naman agad ni Jacob ang boses ng dalaga, kaya napahawak siya sa kanyang batok at napaiwas ng tingin. Wala naman, may kamukha lang pala, sorry miss. Sambit ni Jacob, saka napatingin kay Alana. Alam naman kasi niya na mapapahamak ito kung sasabihin niyang ito ang babaeng nakita niya ng kamakailan lamang. Hindi naman alam ni Alana kung ano ang mararamdaman nang humingi ito sa kanya ng pasensya habang nakangiti. Shit, ang pogi! Sa isip-isip niya. Minsan lamang humanga si Alana at na mga oras na iyon ay para bang na-love at first sight siya. Kung hindi pa nga siya sundutin ni Elise sa tagiliran, ay baka nakatitig lang din siya sa lalaki. Opo. Natatarantang napayuko si Alana bago tumalikod dito, habang si Jacob naman ay nanatiling nakahawak sa kanyang batok sa kabahagyang napangiti. Hindi niya inaasahan na dito niya ulit makita ang dalaga. Isang beses niya na itong nakita sa gilid ng kalsada na muntik pang mahagip ng sasakyan nila. Nakasuot pa nga ito noon ng floral na saya, kaya labi siyang na-attract sa dalaga. Halata kasing conservative ito. O baka naman talaga ay inaalagaan niya ang kutis niya kaya ganun na lamang ang suot niya. Mas lalo tuloy siyang na-curious sa dalaga. Kadalasan kasi sa mga suot ng babae ngayon ay may ikling shorts. Bihira na lamang ang mga babaeng may mahabang suot. Sa kabilang banda naman ay naggitngit ang dalawa sa likuran ni Jacob. Alam nilang walang ginawang masama si Alana, ngunit hindi nila maiwasang mainis dito. Simula kasi kaninang umaga ay hindi pa ngumingiti ng ganto ang lalaki. Halata nilang napipilitan lang ito sa kanila. Kaya naman naiinis sila kay Alana dahil naagaw agad nito ang atensyon ng binata. Kinagabihan ay umalis na rin ang bisita ng mga ito. Habang si Alana naman ay abala sa kusina sa pagtulong sa mga gawain doon, nang bigla siyang ipatawag ni Trish. Po? Bakit naman po ako? Takang tanong niya kay Ate Leonor. Hindi ko rin alam eh. Basta pumunta ka daw doon sa sala. Sagot naman ito sa kanya. Habang naglalakad ay hindi niya maiwasang mapaisip sa mga maaaring dahilan ng pagtawag nito. Marahil ay dahil ito sa bisita nila kanina. O di kaya naman ay baka pagalitan siya ng mga ito dahil sa pagdaan niya kanina sa likuran. Napailing na lang tuloy siya dahil dito. Bahala na nga. Sambit niya, saka naglakad na ulit. Ngunit ang inaasahan niyang sermon at kaliwat ka ng utos sa kanya na magkapatid ay hindi nangyari. Bagkus ay nakangiti siya nitong sinalubong at pinaupo pa sa tabi ng mga ito. Hello Alana, halika, upo ka dito. Aya ni Trish sa kanya. Po? Gulat niyang tanong dito. Hindi inaasahan ni Alana na biglang magiging mabait ang dalawa sa kanya. Alana, I know na mamalditahan kita lately pero sorry
Biglang paghingi ng tawad ni Trish sa kanya. Yeah, same here. Maybe we could be friends. Tanong naman ni Shane sa kanya, saka inilapit ang palad nito. Ngunit, akma pa lamang sana niya iyong aabutin nang agawin ulit nito ang kamay. We could be friends, but in one condition. Biglang dagdag ni Shane. Natigilan naman si Alana. Hindi ba't silang nais na makapagkaibigan sa akin? Bakit sila ang may ganong magbigay ng kondisyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Alana sa kanyang sarili. Stay away from Jacob, or else our friendship is over and you'll need to expect the worst from us. Get it? Peking ngiti nito sa kanya, saka muling inabot ang kamay. Ilang saglit pa iyong tiningnan ni Alana. Hindi naman niya habol na makipagkaibigan sa dalawa, pero para matapos na ang usapan, ay pumayag na lang din siya. Isa pa ay hindi naman siya close kay Jacob in the first place. Sa mga sumunod pang araw ay napapadalas na rin ang pagdalaw-dalaw ni Jacob sa mansyon. At sa tuwing napapadalaw ito, ay umiiwas na rin si Alana katulad ng sinabi ng magkapatid. Pero sa totoo lang ay wala naman siyang dahilan para iwasan ito dahil una pa lamang ay hindi rin naman siya nito nakikita o hinahanap. Bumalik ulit si Jacob sa mansyon ng mga ito dahil nakatakda kasi siyang ipakasal sa isa sa dalawang anak ni Don Ramon at kahit na wala pa man siyang napipili sa mga ito ay patuloy lamang siya sa ginagawa. Maya-maya nga ay nakarating na rin siya sa harap ng gate ng mansyon nito. Sa ngayon kasi ay kasabay nila sa pagkain ng lunch si Don Ramon kaya naman inagahan na rin niya ng kaunti ang pagpunta. Bata pa lang kasi siya ay nakikita na noon ang matanda sa mga events kasama ang kanyang ama. Sa katunayan ay malaki ang respeto niya sa matanda, kaya hindi rin siya tumanggi nang anyayahan siya nitong kumain ng lunch. Nang makapaggarahe na nga siya ay bumaba na rin siya ng sasakyan dala ang mga prutas na binili niya. Kaunti lang naman ito, ngunit pakiramdam niya kasi ay hindi naman maganda kung pupunta siyang walang dala. Papasok na sana siya sa loob ng mansyon nang marinig ang malakas na tawa mula sa gilid ng mansyon. Napakunot noo si Jacob nang marinig ang tuwang-tuwang pagtawa nito. Dahil nga naagaw nito ang kanyang atensyon, ay agad siyang sumilip dito. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng bahay at gulat na nakita ang isang babaeng nakikipaglaro sa isang aso. Nakasuot ito ng manipis na damit at mahabang saya. Kira, tama na, natatalsikan na ako. Natatawang sambit nito habang pinapaliguan ng aso. Napangiti naman si Jacob na makitang close na close ito sa aso habang pinapaliguan ito. Maya-maya ay tumahol ang aso dahil napansin nito si Jacob sa likuran ng dalaga. Napahinto tuloy sa ginagawa si Alana. Agad siyang napatayo sa kaba na baka makita siya ng dalawang bruha. Ngunit laking gulat niya nang makita si Jacob na nasa kanyang harapan at nakangiti lamang sa kanya. Parang nangamatis ang mukha ni Alana nang makita ang ngiting iyon. Hindi niya maiwasang humanga sa maganda nitong muka. Idagdag pa ang nakakaakit nitong ngiti. Sorry po, masyado po ata ako maingay. Paumanhin ni Alana saka napaiwas ng tingin. Napasulyap pa si Alana sa paligid upang tingnan kung may tao ba dahil baka nasa gilid-gilid lamang ang magkapatid. Maririnig naman ang mahinang pagtawa ni Jacob. Dahan-dahan niya munang ibinaba ang dalang basket, saka lumapit sa dalaga. Dahan-dahang umupo si Jacob upang makalebel ang aso. Is this your dog? Tanong ni Jacob sa kanya. Yes po. Alaga po talaga ito ng nanay ko pero simula nang mamatay po siya ay ako na lang din po yung nag-alaga. Sagot naman ni Alana sa kanya. I see. Sagot nito saka inilapit ang palad sa aso. Naging alerto pa ang aso sa kanya noong una at inamoy-amoy pa ito, ngunit di kalaunan ay nagpahawak na rin ito sa lalaki. Dinilaan pa nga nito ang kamay niya. Natawa na lang tuloy si Jacob bago tumayo. So you like dogs, huh? I used to have one when I was a kid pero simula nang mamatay yun ay di na ako nag-alaga. I thought lahat ng mahalaga sa akin ay eventually mawawala kaya di na ako nag-alaga para hindi na rin ako masaktan sa huli.
Makahulog ang sambit ni Jacob sa kanya. Hindi man masyadong maintindihan ni Alana ang una nitong sinabi, ngunit naramdaman niya kung gaano nito kamahal ang mga aso. Marahil ay may pumipigil lang talaga sa kanya na mag-alaga ulit. Wala naman pong masama kung mag-aalaga po kayo ulit eh. Pero sa ngayon ay mas ingatan niyo po siya para hindi na po siya mawala sa inyo. Sincere na sambit ni Alana, dahilan upang mapatingin si Jacob sa kanya. Tuturuan mo ba ako paano mag-alaga para hindi na siya mamatay? Tanong ni Jacob dito. Agad namang kumislap ang determinasyon sa mata ni Alana dahil dito at nakangiti siyang humarap. Sure po, walang problema. Basta sa pag-aalaga ng aso, magtanong lang po kayo sa akin. Nakangiting sambit ni Alana sa kanya. Bahagyang nagulat si Jacob nang makita ang excitement sa mga mata nito. Dahil dito ay napatayo siya sa harapan ng dalaga, saka inilagay ang dalawang kamay sa loob ng bulsa. Mukhang mahilig ka nga mag-alaga ng mga aso ah. Komento ng binata, dahilan upang mapayuko si Alana. Hindi naman po sa hate ko yung mga aso. Nalulungkot lang po kasi ako minsan kapag kaharap ko sila dahil naaalala ko po si mama. Mahinang sambit ni Alana. Nanlaki ang mga mata ni Jacob sa narinig, ngunit agad rin siyang napangiti. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo nito na ikinabigla naman ng dalaga. But will you be happy kung dalawa tayo mag-aalaga sa kanya? I mean, with Kira? Sambit ni Jacob patungkol sa aso nito. Hindi maiwasang makaramdam ng paglukso ng kanyang damdamin si Alana. Ito kasi ang unang beses na kinabahan siya ng gusto dahil lang may nakahawak sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang tumalon at lamunin na lang ng lupa dahil sa kahihiyan. Ni hindi na nga niya ito nasagot dahil nanatili lamang siyang nakatingin dito. Napangiti na lang tuloy ang binata sa kadahan-dahang ibinalik ang kamay sa loob ng bulsa. I'll take it as a yes. Nakangiting sambit nito sa kabahagyan ng tumalikod. I'll be looking forward sa pagturo mo sa akin. And by the way, just call me Jacob. 1 taon lang naman tanda ako sa'yo eh. See you around. Nakangiting sambit nito sa katumalikod na. Nanatili namang nakatingin si Alana sa likuran nito habang naglalakad ito papasok. Nang tuluyan na itong mawala ay hindi niya na maiwasang mapangiti ng gusto. Halos mapupunit na nga ang labi nito sa pagngiti. Kung hindi pa nga siya tahulan ng aso, ay baka nalunod na naman siya sa lalim ng kanyang pag-iisip. Ay, sorry Aki. Natatawang sambit niya dito nang makitang nakatingin sa kanya ang aso na animoy nagtatampo na. Ipinagpatuloy na nga niya uli ang pagpapaligo dito hanggang sumagi sa kanyang isipan ang isang bagay. Siya nga pala, paano niya nalaman na 1 taon lang ang pagitan naming dalawa? Tanong niya sa sarili bago muling namula dahil sa kilig. Kung alam nito ang kanyang edad ay paniguradong inistok siya nito. Hindi tuloy maiwasang mas lalong kiligin si Alana sa isipang iyon. Hindi lamang nagtapos ang eksenang ito doon. Kinatanghalian nga ay sabay-sabay na nag-lunch sila Don Ramon kasabay ang dalawa nitong anak at si Jacob. Habang sila Alana naman ay nautusang magdala ng mga pinggan sa kusina. Pababa pa lamang sina Don Ramon mula sa itaas at tanging si Jacob pa lamang ang naroon sa hapagkainan. Agad niyang nakita si Alana na dala ang mga pinggan kaya dali-dali siyang namapit dito upang tulungan ang dalaga. Akin yan Alana, let me help you. Sambit nito sa kanya. Agad natataranta si Alana dahil linawakan nito ang kanyang kamay, dahilan upang mas lalo siyang kabahan nang magtama ang palad nito sa kanyang kamay. Para bang nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay at nais na lamang nabitawan ng mga pinggan. Ngunit dahil sa takot na mabasag ang mga ito, ay agad niyang inayos ang sarili at sumagot dito. Hindi na po. Kaya ko na po, salamat. Sagot niya dito. Are you sure? Wait, may iba pa pang dadalhin dito? Tanong pa nito sa kanya nang biglang magsalita si Elise sa likuran nito. Alana, yung pitsil at baso naroon pa sa loob. Sambit ni Elise, saka lamang napansin si Jacob sa kanyang harapan. Ay sir. No, it's okay. Ako na kukuha. Thank you. Pipigilan pa sana ng dalawa si Jacob, ngunit agad nang nakatakbo ang lalaki. Nagkatingin na naman sina Elise at Alana. Kasalukuyang nasa tabi ni Alana ang lalaki at abala rin sa pag-aayos ng mga baso sa mesa.
Bakit pala kaunti lang mga pinggan? Hindi ba kayo sasabay sa amin sa pagkain? Takang tanong ni Jacob sa kanya. Po? Hindi po. Mamaya pa po kasi yung lunch namin eh. Sagot naman ni Alana dito. Saktong kakababa lang din ng dalawang magkapatid na napakakapal ng make-up. Oh, there they are. Shane, hindi ba sila sasabay sa atin para sana sabay-sabay na tayo? The more the merrier, di ba? Sambit naman ni Jacob habang nakangiti sa magkapatid. Napakunot noon naman si Shane. You mean them? Takang tanong ni Shane saka itinuro si Alana na nasa likod ni Jacob. Yeah, and yung iba pang nagtatrabaho sa labas. Sagot ng binata sa kanya. Mapapansin na hindi payag si Shane at Trish sa suhestyon ng lalaki. At maging si Alana ay alam na imposibleng makasabay nila ito sa pagkain. Sure, no problem iho. Kahit kailan talaga ay parehong-pareho kayo ng ama mo, no? Hindi ko tuloy maiwasang makita sa iyo si Christian ng mga binata pa kami. Nakangiting sambit ni Don Ramon nang makababa na ito ng hagdan. O siya, sige Alana, tawagin mo na sina Leonor at yung iba pa para sabay-sabay na tayo kumain, ha? Nakangiting utos nito sa kanya. Po? Gulat na tanong ni Alana sa matanda, saka napatingin kay Jacob na ngayon ay nakangiti lang sa kanya. Sige na, tawagin mo na sila at sabay-sabay na tayong kumain. Nakangiting sambit nito. Sa huli ay wala nang nagawa pa si Alana at namalayan na lamang niya ang sarili na nakaupo sa tabi ni Jacob. Jacob, patabi ako. Panlalambing pa ni Trish sa binata. Sige, dito ka na lang. Doon na lang ako sa kabila. Sagot na lamang ni Jacob para hindi makatabi ang babae. At sa huli nga ay nagkatabi na lang sila ni Alana. Mapapansin ang kaba ni Alana habang nakaupo sa tabi ng lalaki. Paano ba naman kasi ay nasa harapan niya ang magkapatid na matalim ang tingin sa kanya. Habang si Jacob naman ay tuwang-tuwa na nakangiti habang kausap si Don Ramon. Para bang wala itong napapansin sa paligid. Nagkatinginan pa sina Alana bago nagsimulang kumain habang abala naman si Don Ramon na kinakausap ang binata at maging ang dalawang anak nito na nakikisingit sa usapan. Maya-maya ay nagulat si Alana sa biglaang pagtawag sa kanya ni Jacob. Alana, hindi mo ba kakainin ng okra? Tanong nito sa kanya. Napatingin muna si Alana sa paligid bago napayuko. Nais niya sanang sabihin na hindi siya kumakain ito, ngunit natatakot siya na baka masigawan siya ng dalawang bruha. Isa pa ay nasa harapan sila ni Don Ramon, kaya naman ayaw niyang magsayang ng pagkain. Napansin naman ito ni Jacob. Akma na sana ang magsasalita si Alana, ngunit laking gulat niya nang kinuha itong bigla ni Jacob. Kung ayaw mo, edi akin na lang. Biglang sambit nito, saka kinuha ang okra na nasa kanyang pinggan. Lahat ng nakakita ay napamaang at maging si Don Ramon ay nanlaki ang mga mata sa nakita. Oh, bakit ang sarap ng okra mo? Bakit yung sa akin ay parang maganit? Biglang komento nito na ikinapula ng mukha ni Alana. Masarap ang okra ko? Shit, anong pinagsasabi ng lalaking to? Mapapatay ako sa tingin ng dalawang to eh. Sa isip-isip ni Alana. Pasimpleng napatingin si Alana sa dalawa na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. Patay. Pagkatapos ng araw na iyon ay namalayan na lamang ni Alana ang sarili na nasa harap ng dalawa habang hila-hila ni Shane ang kanyang buhok. Pilit niyang tinatanggal ang pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Ngunit mas lalo lamang humihigpit ang pagkakahawak nito na animoy mabubunot na pati ang kanyang scalp. I thought we warned you already, diba? Pero di ka nakinig. So don't expect us to be kind. Malakas na sigaw ni Shane saka sinampal sa pisngi ang dalaga. Akma pa ulit sanang sasampalin ni Shane si Alana nang biglang bumulong si Trish. Ate, andyan si Dad. Bulong nito sa kapatid. Agad naman siyang binitawan ni Shane. Pumasok ka na nga sa loob, wala kang kwenta. At huwag kang magpapakita sa akin ng ganyan ang tsura mo ah. Mawawalan ka talaga ng trabaho, tingnan mo. Sambit nito sa kamarahas siyang binitawan. Napaupo naman sa sahig si Alana, ngunit agad rin siyang napabangon mula sa pagkakabagsak sa sahig. Napaupo na lamang si Alana sa kanyang kama habang tinitingnan ang sugat sa bandang noo niya.
Mukhang natamaan kasi ito ng bracelet na suot ni Shane kanina. Maliit lang naman iyon, ngunit halata pa rin ang sugat, kaya naman pinunasan niya lang muna ito sa kanilagyan ng band-aid. Hindi lamang doon nagtapos ang pang-aapi sa kanya ng dalawa. Bagkus ay maging sa mga sumunod na araw ay pinag-initan na nga siya ng mga ito. Biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya simula noong kumain si Jacob sa mansyon at kasabay sina Alana. Mahahalata namang natatakot lamang sina Trish at Shane na maagaw ang lalaki, lalo pa at halatang walang interes sa kanila ang binata. At nang mapansin nilang nagiging interesado si Jacob kay Alana ay kinaibigan agad nila ito at binalaan na wag lalapit sa lalaki. Ngunit hindi ito ang inaasahan ng magkapatid. Sa halip kasi na mapaghiwalay ang dalawa ay mas lalo atang naging malapit si Jacob kay Alana. May mga pagkakataon kasi na sa tuwing dumadalaw ang lalaki sa mansyon ay nakikita nila itong kinakausap si Alana. Hindi naman nila magawang pigilan si Jacob dahil baka magalit lang ito sa kanila at mas lalong ma-turn off. Kaya naman sa tuwing umaalis na ang lalaki ay saka naman nila inaaway at inaabuso si Alana. Kung noon ay nagagawa pang makapagreklamo ni Alana ay hindi niya na ito magawa ngayon. Lumala kasi ang karamdaman ng kanyang lola kaya kailangan niya ang trabahong ito. At para mapanatili ito ay kailangan niya lang sundin ang sasabihin ng mga anak ni Don Ramon. Habang nagpapahinga sa kanyang kwarto, ay narinig niya ang usapan ni na Elise sa labas. Oo, aalis nga sila ngayong gabi. Sambit pa nito habang kausap ang isang kasamahan. Sino nga alis? Curious na tanong ni Alana. Sina Ma'am Trish tsaka si Ma'am Shane. May business trip kasi si Don Ramon ngayon at isinama niya yung dalawa para daw maka-attend ng event. Sagot naman ito sa kaniya. Mahahalata nga sa boses ng dalawa ang tuwa habang nagpapatuloy sa pagkikwentuhan. Sino bang hindi matutuwa sa wakas ay aalis na rin ang dalawa at pansamantalang ang matatahimik ang mansyon. Kinabukasan nga ay nagbuhat na rin ng mga driver ng dalang luggages ng dalawa. Dala niyo na ba ang lahat? Baka may nakalimutan pa kayo. Tanong ni Don Ramon sa dalawa niyang anak. Wala na po pa. Tara na, Shane. Aya naman ni Trish sa kapatid. Napansin nga ni Alana ang pagtataray nito sa kanya nang mapadaan ito sa kanyang harapan. Tara na nga, Shane. Sambit pa nito sa kamataray na pumasok sa loob ng kotse. Habang sina Alana naman ay nanatili lamang na pinanood ang mga ito hanggang sa makalabas sa mansyon. At nang makalabas na nga ang kotse sa gate, ay sabay-sabay na napatalon sa tuwa ang mga kasamahan niya. Yes! Sa wakas! Pwede na tayong kumain kapag gusto natin! Tuwang-tuwang sambit ng isa. Oo nga! Tsaka pwede daw tayong manood ng TV, sabi ni Don Ramon. Since isang linggo daw naman silang mawawala Singit naman ng isa. Teka lang. Alam kong masaya tayong lahat, okay? Pero wag nating kakalimutan yung trabaho natin. Paalala ni Ate Leonor sa kanila. Napangiti naman ang mga ito at bumalik na sa kani-kaniyang trabaho. Ganoon rin naman si Alana na nakangiting naglakad papunta sa storage room upang kumuha ng mga walis na panglinis. Siya kasi ang nakatoka ngayon sa sala para maglinis. Ngunit ilang saglit lamang ay biglang tumunog ang doorbell. Dali-daling napatakbo si Alana dito. Yes po, tanong niya pagkabukas ng pinto. Agad na bumungad sa kanya si Jacob na nakasuot ng white tee at itim na cap. Sir Jacob, kayo po pala. Bati ni Alana sa kanya sa kabinuksan ng gusto ang pinto. Napasimangot naman si Jacob sa kainilapag ang kanang palad sa ulo ni Alana bago siya lumapel sa paningin nito. Jacob. Ilang beses ko sinabi sa'yo na Jacob na lang itawag mo sa akin, di ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Paalala nito sa kanya sa kanapanguso. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Alana nang makita kung paano ito umakto na parang bata sa kanyang harapan. Natawa na lang tuloy silang dalawa nang mapabuga si Alana ng tawa.
Pinapasok na nga lang niya si Jacob sa loob ng sala at pinaghandaan ng maiinom. Saan pala si Don Ramon? Tanong ni Jacob sa kanya. Kakaalis lang din. Hindi ba kayo sinabihan? May business trip daw sila eh. Sambit naman ni Alana. No. Nasabi na rin sa akin ni Don Ramon yun last week. Kaya nga ako pumunta dito para sana ibigay to sa kanya. Pinabibigay kasi ni Dad eh. Kaso di ko naman naabutan. Sambit naman ng lalaki sa kaininom ang drinks na binigay ni Alana. Baka naman maabutan mo pa sila. Kakaalis lang din kasi nila eh. Suggestion naman ng dalaga sa kanya. Ayaw. Masakit na nga ang mga pa ako eh. Dito muna ako. Sambit naman ng lalaki saka napasandal sa sopa at napatingala. Okay. Mahinang sambit ni Alana. Sige po, patuloy ko lang yung paglilinis ko. Dagdag pa niya at akma na sanang aalis upang bumalik sa trabaho. Ngunit nagulat siya nang magsalita si Jacob. Stay here with me, Alana. Natigilan si Alana sa narinig. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Sa huli ay wala nang nagawa si Jacob dahil naglinis pa rin si Alana. Hindi naman ito umalis sa sala dahil dito rin ito naglilinis. Habang abala ang dalaga sa paglilinis, ay binubuklat naman ni Jacob ang ilang libro na nakadisplay sa bookshelves. Alana, do you have a boyfriend? Biglang putol ni Jacob sa katahimikan. Dahil sa gulat, ay muntik pang mabitawan ni Alana ang hawak na vase. Po? Sabi ko, may boyfriend ka na ba? Tanong ulit ni Jacob sa kanya. Napailing naman si Alana dahil dito at hindi magawang makapagsalita. Then, pwede kita ayain bukas? Sambit nito sa kanya. Bukas? Para saan naman? Takang tanong niya sa lalaki. Wala naman. Gagala, magsasaya, kakain sa labas, basta kahit ano. Sambit nito saka napaayos ng upo. Babalikan kita dito bukas ng alas 7. Magbihis ka at gagala tayo. Utos nito sa kanya, saka agad na tumayo. Wait, tayo lang? As in, tayong dalawa lang? Kinakabahang tanong ni Alana sa kanya. Napaharap naman si Jacob sa dalaga. Hindi, kasama natin si Yumi. Sagot nito sa kanya. Naiwang tulala si Alana. Akala pa naman niya ay, ito na, date na nilang dalawa. Ngunit may kasama pa palang iba. Gayon pa man ay halos hindi makatulog si Alana ng gabing iyon. Kaya naman tanghali na rin siya nagising. Mabuti na nga lang talaga at wala ang amo nila ngayon dahil baka nabalibag na siya at alas 8 na siya nagising. Paglabas niya nga ay naroon na si Jacob sa mesa at kausap si Ate Leonor. Nagbihis na nga agad siya dahil nakapagpaalam na rin pala ito. Hay naku sir, kahit di na kayo magpaalam sa akin. Sige lang po, ibalik nyo lang po ng buo si Alana. Natatawang sagot nito sa lalaki. OMG Alana, may date kayo ni Sir Jacob ngayon? Kinikilig na tanong ni Elise sa kanya. Napatulala naman si Alana. Akala niya rin ay date nila ngayon eh. Pero may kasama sila kaya simpleng gala lang ito. Walang mali siya. Nang makalabas na sila ng mansyon ay sumakay na rin siya sa kotse ni Jacob. Dala-dala rin pala ni Alana si Aki, ang kanyang aso, dahil sabi rin ito ni Jacob. Ilang minuto rin ang biniyahe nila, ngunit laking gulat ni Alana nang mamalayan niyang nasa harapan sila ng isang pet shop. Hinintay niya nga muna ang lumabas si Jacob dito dahil akala niya ay bibili lang ito ng pagkain o kung anuman. Ngunit laking gulat niya nang makitang lumabas ito na may dalang isang aso at kasing laki din ito ni Aki. Nagtungo nga sila sa isang parke at doon iginala ang mga aso. Hanggang ngayon ay hindi makapaniwala si Alana na muntik na siyang magselos kay Yumi. Ito pala ang pangalan ng asong binili ni Jacob. Bakit ka pala bumili ng aso mo? Takang tanong ni Alana sa lalaki. Sabi mo, tuturuan mo ako mag-alaga eh. Tsaka, para may kasama si Aki, di ba Aki? Sagot nito sa kanya,
Saka bumaba upang lambingin naman ang aso ni Alana. Napangiti na lang tuloy siya habang nakatingin sa binata. Hindi niya lubos akalain na seseryosohin ito ang sinabi niya kamakailan lamang. Gayunpaman ay masaya si Alana. Pinagmasdan niya si Jacob na abala sa pagtakbo. Nasa park naman kasi sila ngayon kaya malayang nakakatakbo ang mga tao at maging ang mga aso sa field. Napangiti si Alana nang tuluyan ng mapagod ang lalaki. Kahingal, hay! Komento ni Jacob, saka ibinaba ang hawak na tali ng aso. Inabutan naman siya agad ni Alana ng tubig, kaya nakangiti niya itong tinanggap. Ano, masaya ba mag-alaga ng aso? Natatawa-tawang tanong ni Alana sa kanya. Medyo. At least nag-enjoy din naman si Yumi. Sagot naman sa kanya ng lalaki, saka napatingin sa dalawang aso. Mukhang napagod din sa paglalaro ang mga ito. Kaya naman naglalandian na lang ito sa may tabi. Natawa na lang tuloy silang dalawa dahil panay ang suyo ni Aki kay Yumi. Si Yumi kasi ay babaeng aso na kabibili pa lamang ni Jacob kamakailan. Naisipan niya kasing bumili upang may maging dahilan siya sa pagpunta sa mansyon. Natapos ang araw na iyon na pagod ang dalawa. Ngunit katulad ng inaasahan ay hindi sapat para kay Jacob ang isang araw para makasama ang dalaga. Kaya naman kinabukasan ay inaya niya ulit ito. Wala naman masyadong trabaho sa mansyon ngayon kaya pumayag din ulit si Alana. Para bang nananaginip lang ang dalaga sa tuwing iginagala siya ni Jacob. Ni minsan kasi ay hindi niya pinangarap na makagala sa kayang isang magarang sasakyan. Idagdag pa na karamihan sa mga ito ay may kamahalan na galaan, lalo na ang mga pagkain na kanilang tinitikman. Nakapunta pa nga sila sa isang ice skating center kung saan tinuruan siya nitong mag-ice skating. Napahiga na lamang silang dalawa sa sahig habang nakatingin sa kalangitan. Sa katunayan ay walang ideya si Alana kung ano ba ang meron sa kanilang dalawa. Kaya naman kinuha niya ang pagkakataong ito upang makausap ang lalaki sa bagay na ito. Jacob, tawag niya sa lalaki. Ginawa mo na ba ang lahat ng ito sa mga babaeng nakasama mo? Tanong ni Alana sa kanya. Napatango si Jacob dito, bago bahagyang napatingin sa dalaga. Itinukod niya ang siko sa sahig upang mas lalong mapagmasdan ang mukha nito habang nakangiti. Hindi alam ni Jacob kung bakit cute na cute siya sa dalaga sa anggulong iyon. Kitang-kita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ng dalaga. Ibig sabihin, lahat din ng mga naging nobya mo, nadala mo na sa mga lugar na napuntahan natin? Tanong pa ulit ni Alana na umaasang makakakuha ng nais na sagot. Ngunit, tumangulang ulit ang lalaki dahilan upang mas lalo siyang madismaya. Nagsiselos ka ba? Tanong naman ni Jacob sa kanya habang nakangiti. Napansin naman niya na binibiro siya ng lalaki, kaya naman sinakyan niya na lang ang trip nito. Paano pag sabihin ko sa iyong oo? Sambit ni Alana sa kanya. Mas lalong napangiti ang lalaki. Then let me tell you something. Lahat ng naging girlfriend ko, nadala ko sa bawat lugar na alam ko, maging sa kama ko. Pero ikaw lang ang tanging babae na bala kong dalhin sa altar. Banat pa nito sa kanya. Saglit na natigilan si Alana, saka sinundan ng malakas na halakhak. Saan mo naman nakuha ang linyang yun? Masyadong corny. Natatawang sambit ng dalaga. Akma na sanang uupo ang babae nang bigla siyang maharangan ng katawan ni Jacob. Ngayon ay nasa ibabaw na niya si Jacob na diretsyong nakatingin lang sa kanya. Corny ba yun? Diretsang tanong nito sa kanya. Hindi naman makagalaw si Alana dahil nananatili siyang nasa ilalim nito at natatakot siya na baka isang galaw niya lang ay may masagi siya. Tumango ang dalaga. Talaga ba? Pero bakit parang natutuwa ka? Pilyong tanong nito sa kanya.
Hindi na nakapagsalita pa si Alana, lalo na nang mapadako ang paningin ng lalaki sa kanyang labi. Para bang nag-usap ang kanilang mga mata at mabilis na nagkaintindihan ng isa't isa. Kaya naman ilang saglit lamang ay nagdikit na rin ang kanilang mga labi. Para bang nawalan ng tao sa paligid at namalayan na lamang ni Alana ang oras nang ihiwalay nito ang bibig sa kanya. I don't want this day to end. Gusto ko pang manatili dito, Alana. Sambit pa ni Jacob habang nananatili sa itaas nito. Ngunit agad na natauhan si Alana nang mapansin ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. Agad niyang naitulak si Jacob dahil sa hiya. Natawa na lang tuloy ang lalaki dahil sa pag-aakalang kinilig ito sa sinabi niya. Para bang naging mabilis ang mga araw at nakabalik na rin ulit si Don Ramon. Balik trabaho na rin si Alana, ngunit hindi niya inaasahan na iku-corner agad siya ng magkapatid nang makarating siya sa kusina. Oh, this is shit. Akala mo di namin malalaman ha? Hinintay mo pa talaga kami makatalikod tapos bigla kang nasunggab kay Jacob? Ang kapal ng mukha mo. Malakas na sigaw ni Trish sa kanya. Akala niya rin siguro ay sapat na yung pangaakit niya para maagaw si Jacob. No way! Maarte pang banat ni Shane. Akma na sana ulit siyang hahampasin ito. Ngunit agad na nasalo ni Alana ang kamay niya. Una sa lahat, wala akong inagaw sa inyo. Hindi ba't hindi nga interesado sa inyo si Jacob? At pangalawa, siya ang nag-aya sa akin na lumabas ng kaming dalawa lang. Kahit itanong mo pa sa mga kasambahay dito, tuwing umaga ay sinusundo niya ako para sabay kaming pumunta sa park at kumain ng magkasama. Sagot ni Alana sa kanila. Mapapansin ang pangaasar sa tono ng boses nito, dahilan upang mas lalong magalit ang dalawa. Kaya wala kayong karapatan na lait-laitin ako. Oo, kasambahay lang ako. Pero at least, hindi ako desperada gaya nyo. Nakataas noong sambit ni Alana, saka nagpatuloy na sa paglalakad. Para namang magbubuga na ng apoy si Trish dahil sa galit. Hindi siya makapaniwala na marunong nang sumagot sa kanya si Alana ngayon. Napakuyom naman ang kanilang kamao habang nakatingin dito. Hanggang sa maya-maya ay sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi. Tila ba'y isang magandang ideya ang pumasok sa kanilang isipan. Ito ba ang gusto mo, Alana? Well, pagbibigyan kita. Tingnan natin ngayon kung sino ang unang matatalo. Sambit ni Trish sa kabahagyang napangiti. Katanghalian na noon at abala na si Alana sa pagpapatuyo ng mga sinampay. Nang bigla niyang marinig si Elise na tumatawag sa kanya. Ha? Bakit daw? Tsaka may ginagawa pa ako eh. Sambit niya dito. Basta, baba daw tayong lahat eh. Si Don Ramon yung nagpapatawag eh. Dagdag pa nito sa kanya. Sa huli nga ay wala nang nagawa pa si Alana kundi ang sumunod dito. Pagdating nila sa baba, ay nakita niyang naroon na ang lahat ng kasambahay sa loob. Lahat ay nakatipon-tipon at nakapalibot kay Don Ramon. Maging ang dalawang magkapatid ay naroon din sa loob ng kanilang kwarto. Mabuti naman at narito na kayo. Ipinatawag ko kayo dito dahil nawawala ang alahas ng aking dalawang anak. Sambit ng matanda at hinayaan niyang sabihin ng mga ito ang mga alahas na nawala sa kanila. Napasinghap ang lahat dahil karamihan sa mga nawalang alahas ay mamahalin. Hindi naman sa nais ko kayong paghinalaan, pero gusto ko lang nalinawin kung may kumuha ba sa inyo dito. Ginagawa ko to para na rin sa kabutihan ng lahat. Sambit ng matanda. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang matanda at pinakapkap na sa kanyang mga anak ang mga gamit nila. Hindi alam ni Alana kung bakit siya kinakabahan kahit na wala naman siyang ginawang mali. Pero habang tinitingnan nito ay para bang may mali. Hindi seryoso ang mga ito sa paghahanap sa bag ng iba niyang kasama. Napapatingin pa nga ito sa kanya sa kabahagyang tatawa. Na para bang alam na nila kung saan nila hahanapin ang mga nawawalang alahas. Hindi nga nagtagal ay hinawakan na rin ni Trish ang bag niya. Saka ito bahagyang napatingin sa kanya.
Nakangiti nitong ibinuhos ang laman ng kanyang bag. Kaya naman nagulat si Alana at akma pa sana itong pipigilan. May mga laman kasing mahahalagang papel ang nasa loob ng bag na iyon at magugulo ito kung ibubuhos na lang bigla. Ngunit bago pa man niya itong mapigilan ay nalaglag na ang mga laman nito at lahat ay nagulat sa nakita. Oh my God! Papa! Nandito yung bracelet ko! Oh. Shane, pati yung kwintas mo nandito! Kunwaring gulat na sambit ni Trish. Para bang huminto ang mundo ni Alana nang makita ang laman na ito. Hindi niya alam kung bakit naroon ang mga alahas na iyon at siguradong hindi siya ang kumuha nito. Wow! May iba ka pang alahas dito ah! Ninakaw mo rin siguro to no? Biglang tanong ni Trish sa kanya saka ipinakita ang kwintas ng kanyang ina. Agad na nag-init ang ulo ni Alana at kinuha iyon. Akin itong mga kwintas na to at hindi ko to ninakaw kahit kanino. At ang mga alahas na yan, wala akong alam dyan. Hindi ko nga kinuha yung mga yan eh. Sagot ni Alana habang nakatingin sa matanda. Ha? Sigurado ka ba? Eh nakita namin to sa bag mo eh. Don't tell me naglakad yung mga alahas namin dito. Sabay na napatawa pa ang dalawa pagtapos sabihin niyon. Halos maiiyak naman si Alana sa narinig. Hindi! Don Ramon, maniwala po kayo sa akin. Hindi ako pinalaking magnanakaw ng nanay ko. Kahit mamatay man po ako, hindi po ako nagnakaw ng mga alahas nila. Paliwanag pa niya, ngunit nanatiling nakatingin si Don Ramon sa hawak niyang kwintas. Alana, ang kwintas na yan, saan mo nakuha yan? Tanong ng matanda. Mas lalong napangiti ang dalawang anak sa kanya. Po, galing po ito sa nanay ko. Bigay daw po ito sa kanya ng isang importanteng tao kaya binigay niya to sa akin. Hindi ko po alam kung bakit pero sabi niya ingatan ko raw po ito dahil ito ang maglalapit sa akin sa tunay kong pagkatao. Mas lalong naguluhan si Alana nang makita ang reaksyon ng matanda. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng iyong ina? Tanong nito sa kanya. Opo, siya po si Liza Uy. Sagot naman niya dito. Doon ay nanlaki na ang mga mata ng matanda. Hindi niya akalain na anak ng kanyang dating nobya ang batang ito. At ang kwintas na ito, hindi niya akalain na itinago pa ito ng dating nobya. Dahil simula nang maghiwalay sila, ay wala na rin siyang balita dito. Hindi maiwasang mapaluhan ni Don Ramon na ikinagulat ng lahat. May sinabi ba siya kung saan nanggaling ang kwintas? Tanong nito sa kanya. Nagtataka man ay sinagot na lamang ito ni Alana. Opo, sabi niya po sa akin dati ay special daw po itong pinagawa sa isang sikat na jewelry company sa ibang bansa. Kaya naman po, nag-iisa lang po ito sa buong mundo. Napatingin si Alana sa kanyang kwintas at bahagyang napangiti nang maalala ang kanyang ina. Kaya mahalaga rin po ito sa kanya kasi mahal na mahal niya raw po yung taong nagbigay nito tsaka ito daw po kasi yung unang regalo na tanggap niya. Nagulat na lamang si Alana nang mapatalikod ang matanda saka nagpunas ng luha. Papa? Gulat ring napatingin ang dalawang magkapatid. Hindi nila alam ang nangyayari, ngunit sigurado silang may mali. Okay, I'll talk to you later, Alana. Pumunta ka mamaya sa opisina ko. Sambit ng matanda sa kanya. Naguguluhan man ay napatingin na lamang sila sa matanda nang mauna itong lumabas sa silid. Maging ang dalawang magkapatid ay napasunod na lamang at inis na napairap kay Alana. Nang makaalis na ang mga ito ay lumapit sa kanya ang mga kasama. Sinabi ng mga ito sa kanya na nakita nila si Trish na pumasok sa kwarto nila kanina. Kaya sigurado silang itinanim ito ng babae. Isa pa ay lingid naman sa kanila na may galit ang magkapatid kay Alana. Kaya naman handa daw silang magsalita para maipagtanggol si Alana. Napangiti naman siya dahil sa suporta ng mga ito. Hindi ko akalain na anak ka pala ni Liza. Sa lahat kasi ng naging nobya ko, si Liza lang talaga ang minahal ko. Kaya naman hindi ko matanggap na iniwan niya ako ng ganun-ganun lang. Malungkot na sambit ng matanda. Kasalukuyan sila ngayong nasa loob ng opisina nito at kinakausap tungkol sa nakaraan.
Po? Nobyo po kayo ni Mama? Paano po nangyari yun? Takang tanong nito sa kanya. Hindi maiwasang magtaka ni Alana. Sino nga ba ang mag-aakala na nobya pala nito ang kanyang ina? Natawa na lang tuloy ang matanda sa kanya. Katulad ka talaga ng mama mo. Kaya pala, noong una kitang makita ay parang pamilyar na ang presensya mo. Nakangiti nitong sambit sa kaniya. Napangiti na lang tuloy si Alana bago nagpatuloy sa pagkikwento. Sinabi niya rin dito na pumanaw na ang kanyang ina. Ilang taon na ang nakakaraan. Nalabis naman na nagpalungkot sa lalaki. Kamusta naman si Nanay Emmy? Tanong nito sa kanya. Ayun po ba? Nung nakaraan po ay malubha po yung sakit niya pero nung nagpa-check up po kami nung nakaraan ay okay naman na daw po sabi ng doktor. Sagot naman niya dito. Hindi tuloy maiwasang matuwa ni Alana dahil maski ang lola niya ay kilala ng matanda. Mabuti naman. Maaari ba akong bumisita sa inyo minsan? Alam mo kasi close din ako sa mama niya dati. Naaalala ko pa nga nun nagagalit sa akin dati si Nanay Emmy. Bakit ko daw kasi nililigawan si Liza hindi naman daw maganda? Natatawang sambit ni Don Ramon. Natawa na lang tuloy silang dalawa habang nagkikwentuhan. Makalipas nga ang ilang araw ay sinamahan rin ni Alana si Don Ramon sa kanyang lola. Nais pa nga siyang pigilan ng dalawa nitong anak, ngunit wala na rin silang nagawa nang masigawan sila at magalit ang matanda sa kanila. Lola, may bisita po tayo. Dating nobyo daw po ni Mama. Sambit ni Alana sa kadahan-dahan na lumapit sa lola. Nakasunod naman sa kanyang likuran si Don Ramon na hindi maiwasang mapangiti nang makita muli ang nanay ng dating nobya. Nanay Emmy, bati nito sa kanya. Saglit pang nagproseso sa isipan ng kanyang lola ang lahat bago namukhaan si Ramon. Ramon? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nito kahit hirap na sa pagsasalita. Napangiti naman si Alana nang makitang mataas pa rin ang enerhiya ng kanyang lola. Nandito ka ba para kunin si Alana? Gulat na sambit nito. Nagulat naman si Alana sa narinig hanggang sa ipaliwanag ito ng matanda sa kanila. Hindi naman inaasahan ni Alana na ito pala ang kanyang ama. Po? Siya po ang tatay ko? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Alana, ang kwintas na binigay sa iyo ng iyong ina, iyon ang kwintas na binigay ni Ramon sa aking anak at ibinigay niya yun sa iyo kasi yun ang magiging daan para makilala mo ang iyong ama. Sambit ng matanda sa kaniya. Gulat na gulat siyang napatingin dito at mapapansing maging si Don Ramon ay parang nagulantang sa narinig. Iniwan muna ni Alana ang dalawa upang mas malaya silang makapag-usap. Nagtungo muna siya sa kusina habang pinapakalma ang sarili. Wait, paano naging ama ko si Don Ramon? Wait, ibig sabihin may nangyari sa kanila ni Mama? Pero bakit ako nailayo kay Papa? Takang tanong niya sa sarili. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Don Ramon na nakatayo pala sa kanyang likuran. Ikinwento nito sa kanya ang posibleng dahilan at maging ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ina. Doon ay mas lalong naintindihan ni Alana ang lahat. Paano ba yan, Alana? Ngayong anak pala kita ay nais ko sanang lumipat kayo ni Nanay Emmy sa mansyon para mas lalong maging maayos ang pamumuhay niyo. Sambit ng Don sa kanya. Napatingin naman si Alana sa kanyang lola. Doon naman po ako nakatira dahil kasambahay niyo po ako kay... Hindi niya na natapos pa ang sasabihin na magsalita ito sa kanya. Anak, sambit nito saka inilagay ang kamay sa ibabaw ng ulo ni Alana. Hindi naman maiwasang mailang ni Alana nang tawagin siya nitong anak. Nasanay lang kasi siyang tinatawag siya nitong Alana. Anak kita, Alana. Siyempre hindi ka na magiging kasambahay. Nakangiting sambit nito sa kanya. Simula nga noon ay nasa mansyon na rin sila nanirahan. Makalipas ang ilang araw ay medyo nasanay na rin siya sa panibagong buhay.
Para bang nagising na lang siya bigla sa isang magandang panaginip. At dahil siya ang tunay na anak ni Don Ramon, ay binigyan na rin siya ng mga pamana ng matanda. Doon pa rin naman nakikitira sa mansyon ang dalawang bruha. At kahit na naiinis sila kay Alana, ay wala na silang ibang nagawa pa. Masaya naman ang mga kasambahay para kay Alana. Sa katunayan ay mas napadali ang trabaho nila dahil wala nang nangaapi sa kanila. Siya nga pala amigo, ito pala ang aking anak, si Alana Uy Santos. Mahabang kwento pero siya ang tunay kong anak, habang ang dalawa naman ay ang kanyang stepsister. Pakilala ni Don Ramon sa harap ni Senyor Macapagal, ang ama ni Jacob. Bahagya namang napangiti si Alana sa binata at napayuko ng bahagya. Kasalukuyan sila ngayong nasa isang restaurant upang kitain ang matagal ng kaibigan ni Don Ramon. Kaya pala kamukhang-kamukha ni Liza komento pa ng senyor sa kanya. Napangiti na lang tuloy silang dalawa, habang ang dalawang magkapatid naman ay nakabusangot at masama ang tingin sa kanya. Nagpatuloy pa ang usapan ng dalawang magkaibigan hanggang sa mapadako sila sa kasalan ng kanilang anak. Siya nga pala, sabi sa akin ni Jacob ay bigyan ko pa raw siya ng oras para ayusin ang nararamdaman niya. Sa ngayon daw kasi ay ibang babaeng pumukaw sa kanyang interes. Sambit ni Senyor Macapagal. Naku, ayos lang. Sa totoo lang ay maaari naman nating i-cancel ang naging usap natin. Kung ayaw rin ng mga anak natin, total sila naman ay matatanda na. Sila na ang bahala sa kung ano ang gusto nila. Kaya Jacob, huwag kang mag-alala. Kung may iba kang gusto ay iyon ang puntahan mo para wala kang pagsisihan sa huli. Huwag ka na mag-alala sa kasal na inihanda namin ng ama mo. Sambit ni Don Ramon, ngunit matapang iyong tinanggihan ni Jacob. Don Ramon, alam ko po na nag-aalala kayo para sa kinabukasan namin. Pero mukhang nagbago po ang liko ng tadhana. Dahil ang babaeng nakaagaw sa aking interes ay ang anak niyo pong si Alana. Sambit nito, dahilan upang mapatingin ang dalawang matanda kay Alana. Laking gulat ng dalaga nang bigla itong maglakad palapit sa kanya bago yumuko at lumuhod sa harapan niya. Hindi inaasahan ng dalaga ang lahat ng nangyayari at mukhang walang ibang nakakaalam sa planong ito maliban sa binata. Nitong mga nakarang araw kasi ay pasikreto pa lang naghahanda si Jacob ng sorpresa at handa na sanang ipagtapat na wala siyang gusto sa alinmang anak ni Don Ramon. Ngunit nang malaman niya ang tungkol sa tunay na ama ni Alana, ay agad siyang natuwa at minabuting kunin ang pagkakataong ito upang mag-propose sa dalaga. Alana, alam kong nagkakilala lang tayo kamakailan pero gusto kong sabihin sa'yo na masaya akong nakilala ka. Masayang masaya. Kaya gusto kong kunin ang pagkakataong ito para magtapat sa'yo at sa harap ng magulang natin. Alana Uy Santos. Will you marry me? Tanong nito sa kanya. Maging ang mga tao sa paligid ay napatili at naghihintay ng isasagot ng dalaga. Napatingin pa si Alana sa kanyang ama at nakitang proud itong nakatingin sa kanya. Hindi na nga niya pinatagal pa ang kanyang pagsagot. Isa pa ay matagal na rin namang may namamagitan sa kanila, kahit na hindi talaga nila ito inamin sa isa't isa. Napatango siya kay Jacob, dahilan upang mapatalon ang binata at niyakap siya ng mahigpit. Dahil sa tuwa ay hindi na rin mapigilan ni Jacob na halikan ng dalaga. Ito na ata ang pinakamasayang araw para kay Alana. Nakangiti siyang niyakap ang ama pagkatapos nito at naiiyak naman ang dalawa niyang kapatid na humingi ng tawad sa kanya. Hiyang-hiya na rin kasi sila sa kanilang sarili sa dami ng kalokohang nagawa nila kay Alana. Hindi nga nagtagal ay nabuntis si Alana kahit na hindi pa sila kasal. Nag-init tuloy ang ulo ni Don Ramon. Ginalingan daw kasi masyado ni Jacob at hindi na nakapaghintay na maikasal muna silang dalawa. Dahil dito ay agad na nag-organisa ang matanda at maging ang ama ni Jacob upang maikasal muna silang dalawa bago pa manganak si Alana. Isang batang babae ang kanyang unang sanggol at pinangalanan nila itong Liza.
Napangiti na lang tuloy si Don Ramon dahil kapangalan ito ng kanyang dating nobya. Hindi man kapani-paniwala, ay para bang isang fairy tale ang kwentong ito para kay Don Ramon. Hindi man nagawang magtagumpay ang kwento nila ni Liza, ay masaya siyang makitang masaya ang kanyang anak kasama ang asawa nito. Kung minsan ay napapaisip siya kung ano ang pakiramdam na mahawakan ng sariling anak sa iyong mga kamay. Napangiti na lang tuloy siya saka napatingin sa kalangitan. Kung minsan, ang mga naudlot na tadhana ay nagiging sanhi ng isang napakagandang kwento tulad ni na Alana at Jacob. At maisip lamang ito ay sapat na para kay Alana upang maging masaya at kontento sa pamilyang meron siya ngayon.